Inuusisa na sa Senado mga naging pagkukulang kaya nangyari ang malagim na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kung saan dalawa ang nasawi. Ilan sa mga kwestiyon? Ang natagalang pag-takedown sa live stream ng pamamaril, pati ang seguridad ng paaralan kaya naipuslit ang mga baril. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ikinuwento ng Zamboanga Police na nang rumesponde ang mga pulis, naabutan pa raw nilang buhay ang 14 anyos na shooter kaya pilit nilang pinabababa ang hawak na baril. Sa 4th floor niya binaril ang 15 anyos na kaeskwela at sa 5th floor siya nagbaril ng sarili. Yan po ay na-witnessan ng ating mga responding police at nagbigay po ng warning. Ang police natin, they are shouting to drop the gun. Pero yung CICL, victim shooter natin, ay umakyat po ng 5th floor at doon po niya binaril yung sarili niya. So na-witnessan po ng mga police responder natin yan. Opo, na-witness po nila dahil naabutan po pa nila yung shooter. Yes, ma'am. Nabuhay pa, opo. Ang tanong ni Committee Chair Risa Ontiveros sa CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bakit tumagal pa ng 14 minutes bago na-take down ang live stream ng pamamaril sa paaralan? We had visibility around mga 5 minutes. Tapos ni-report na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe it's the So if you were able to have visibility, ni-report ng CICC sa Meta, why did it take another 9 minutes bago na-take down ng Meta? Or kasabay ng pag-report ng CICC sa Meta, hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Ayon sa Zamboanga City Police, patuloy pang inaalam ang motibo sa pamamaril. Isa sa tinitingnan kung naimpluwensyahan siya ng mga bayolenteng online games. As soon as possible po, baka magkaroon po tayo ng conclusion o recommendation po para sa game na apps o Roblox po. At yan po ay talagang inimbestigahan po natin. Pero hawak man ng pulisya ang gadgets ng bata, hindi pa ito matingnan dahil hinihintay pa ang cyber warrant mula sa korte. Ayon sa CICC, karaniwang inaabot ng 2 buwan ang paglalabas ng cyber warrant ng korte. Ang paglaban naman sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online ang iginiit ni Ontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, mula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, nasa 74 na kaso ng extremism online ang kanilang hinawakan, kung saan nasa 42 minor de edad ang kanilang na-rescue. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of the 74, or I mean 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. Sabi naman ni Senador Erwin Tulfo, bigo ang eskwelahan sa nangyari dahil naipasok ng bata ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at hindi dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school given na po yung sa security may lapses po sila. Ayon sa Executive Assistant to the President at Legal Advisor ng Ateneo de Zamboanga, sa rampa raw ng PWD dumaan ng bata kaya hindi nasiyasat ang kanyang bag na may mga baril. Isang entry gate at isang exit gate at isang ramp. Paano po naka-deploy, if you can tell us, paano naka-deploy yung 25 guards dun sa at least sa dalawang gates before the incident? They are deployed in all the entry points when the kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories. You mean po, bukod sa entry gate at exit gate, naka-deploy din po yung 25 security guards sa bawat floor ng 4-story building? Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.